Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat! And welcome dito sa panibang episode, panibang balitaan dito sa ating channel sa JLRB TV na kung saan mga kabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-refresh na ba tayo? At sana nakapag-pray na po ang lahat. Please, huwag niyo pong kalimutan ang mag-pray mga kabayan. Kasi alam niyo po yung prayers, very powerful ho yan. Kahit mga 1 minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ, na ngayong araw, igumising pa tayo. At saka, magpasalamat din mo tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw. Please, don't forget to pray always everyday mga kabayan, okay? And also sana na maganda ating gising ngayong umaga, very productive tayo, at very energetic ang ating aura mga kabayan, okay? So, before tayo mag-start po sa ating talakay ngayong araw, syempre, i-greet muna natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. I-greet natin ng happy birthday ang anak ni Sir Corleto Magante, nandyan po sa GMA sa Cavite. Again, happy birthday. And also, pasalamatan din po natin si Ma'am Marlene de los Santos, nagbigay sa atin ng super thanks doon sa ating last vlog, nagbigay sa atin ng $5. Again, thank you so much kay Ma'am Marlene de los Santos. Mga kabayan, pasensya kahapon kasi wala po si Sir Ivan, medyo masakit ng aking ilong mga kabayan at parang sisipunin ako at parang pong ubuhin si Sir Ivan. I don't know how I feel right now. Baka siguro sobrang excited na mga kabayan kasi nga this coming Friday, bakasyon tayo sa Pilipinas. Friday po aking flight mga kabayan. At saka siguro isa po sa rason ay papasok kasi yung lamig dito sa Saudi Arabia. Alam niyo ba mga kabayan, na yung climate dito sa Saudi Arabia hindi namin maintindihan. Kasi kapag malamig, sobrang lamig na mga kabayan, alam niyo ba yung feelings na umuusok yung mga bunganga natin? At saka kapag rin po, kapag mainit, sobrang init rin po dito. Yung feelings na yung espalto dyan sa labas ay parang nanlululo sa mga kabayan. Ganon po dito. Pero at least po, meron kaming 2 months dito na maramdaman na normal lang po yung, yung climate mga kabayan. Katulad po dyan sa Pilipinas. Pero ang maganda sa Pilipinas ay the whole year, maganda yung climate dyan sa Pilipinas, 'di ba? Iba dito sa Saudi mga kabayan, hindi naman maintindihan. Kaya ngayong mga ibang lahi, medyo yung pag-utak hindi naman maintindihan. joke lang. So anyways, marami tayong pag-usapan ngayon mga kabayan at meron din po tayong ididibang kasi meron pong nagsumbong kay Sir Ivan mga kabayan. At saka asal pa po sa mandidibang tayo ng isang vlogger, pag-usapan din po natin yung yung speech ni PBBM or statement ni PBBM tungkol doon sa ipinakalat na fake news ni Castro na impeach daw si BP Sara mga kabayan. Yes, nagsalita na po si PBBM. Pero ang nakakatawa mga kabayan, ito mga ukok po, yung mga kwanggol talaga na membro po ng ibang kubol mga kabayan, di ba nung hindi po nagsalita si PBBM tungkol sa mga issues at tungkol po dito sa meron dang fake news naman talaga yan na meron talagang kumakalat ng mga balita na i-impeach daw si PB Sara, kinuyog na si PB mga kabayan at talaga sinabihan na wala ng kwenta si PBBM at inutil ng mga kabayan kasi hindi daw dito nagsalita tungkol sa issue ng impeachment. So ngayon nagsalita na si PB mga kabayan, meron pa rin nasabi itong mga kwanggol na to. Alam nyo, hindi na alam talagang gawin ni PBBM. Kahit anong gawin dito ng ating Pangulo ni PBBM, hindi niya alam mga kabayan. Palagi kasing mali sa kanilang mga paningin, palagi kasing mali sa kanilang pandinig mga kabayan. Bakit? Kasi nandun kasi sila nakabase sa kanilang mga laging pinapanood po ng mga vlogger at laging binibigyan sila ng mga mali na informations at mga fake news mga kabayan. Kaya ako po nalungkot po sa ibang mga kababayan natin na walang alam tungkol kay PBBM. At yan rin po ang ibig kong sabihin sa isang vlogger na kung saan siya po inisumbong sa ating mga kababayan. Alam nyo, 2 vlogs ago, meron na nagsumbong sa akin na isang pangalan daw na vlogger ay Foodinet. Kilala ba natin si Foodinet mga kababayan?
I think yung unang nagsumbong sa atin ay nangalan po na Maria ba yun? I think Maria ang pangalan ng unang nagsumbong sa atin. Sabi niya, Sir Ivan, please pakipansin naman po at pakicheck itong nangalan po na Fodinet na vlogger kasi daw mga kaabayan, makamarcos daw. At saka doon po sa kanyang sa profile daw, hindi ko pa tinignan nung una, sa kanyang profile daw ay nandun ang mukha ni PBBM at saka nandun po yung mukha ni BP Sara mga kaabayan, Uniteam daw. So kapag sasabihin natin na Uniteam, siyempre dapat ikaw po maka-BBM, ikaw rin po maka-Duterte or maka-BP Sara Duterte makabayan. Pero iba kasi ang tono. Ayon po ni Ma'am Maria, sabi niya, sinisiraan daw lagi si PBBM at pati rin po yung yung pagpunta ni PBBM doon sa Amerika makabayan. Di ba na-meet niya yung mga Pilipino doon sa Los Angeles, sa California, sa Hawaii. Sabi daw ng vlogger ay nilangaw daw yung meet and greet ni PBBM sa mga Pilipino makabayan. Nilangaw daw. So medyo pinalampas ko lang muna. Pero hanggang meron pong nag-comment makabayan, I think si Ray Jr. ba yun? I-correct nyo lang po ako si Ray ha kung yun pong pangalan mo. Kalimutan ko lang yung apelido Sabi niya na, Sir Ivan, please pakicheck mo yung vlogger to. Fodinet pa rin. Hanggang nag-comment, nagngal po na si Pipito Tayag. Doon sabi niya makabayan na, Sir Ivan, i-check nyo na po itong vlogger to kasi sumusobra na. Maka Marcos daw, ginamit daw yung pangalan ni Marcos at PBM, pero iba yung tono. Sinisiraan po si PBM makabayan. So doon na nag-imbestiga na si Sir Ivan. Pinuntahan ko ang kanyang account mga kabayan at talagang bumungad sa akin, Uniteam. Uniteam po ang kanyang banner. So nag-expect ako na dapat ito'y maka-BBM kasi Uniteam mga kabayan. Pero hanggang tiningnan ko na, kasi alam nyo mga kabayan, si Sir Ivan, hindi ba ako nandidibang kapag hindi ako makakita po ng ebidensya. Siyempre, may mga nakalatag ko dyan na mga live niya, mga content niya, pero dapat papanoorin ko rin po para makakuha tayo ng ebidensya at masasabi ko dito na totoo po yung mga sinasabi ng mga nagsusumbong sa atin. Ganun po si Sir Ivan mga kabayan. Hindi ako talagang ditso-ditso po na tumitira na hindi ko alam at wala pong information na nakuha si Sir Ivan. So ngayon, pinanood ko ng mga kabayan. Okay, dyan po sa kanyang vlog mga kabayan, sabi niya, Romualdez booking sa siniwalat ni Ka-Eric, financer pala ni Martin, sabi niya. That is 1 day ago mga kabayan. Ngayon, nung pinanood ko po ang kanyang vlog, sabi doon, ipaparinig ko lang po sa inyo para hindi po ako na ma-out of context mga kabayan at saka ang ating naratibo, totoo po, base sa kanyang sinabi. So ipapakita ko lang muna sa inyo mga kabayan kanyang sinabi at doon ako papasok at dapat i-debunk natin. Kasi ang kanyang mga banat mga kabayan, halatang halata talaga na wala siyang alam sa mga lakad ni PBBM at halatang halata na hindi niya alam ang ginagawa ni PBBM mga kabayan or yung mga mandato at mga hakbang na ibinibigay niya dito doon sa mga operations po doon sa, di ba naglindol mga kabayan? Di ba naglindol yun? That is November 17, Friday. Sabi niya, pero itong vlog na to is November 19. Take note, November 19 po ang kanyang vlog mga kabayan. Sabi niya, wala daw ginagawa si PBBM. Sabi niya, wala daw action ginawa si PBBM at alam niyo ba mga kabayan, sinak niya na lang po ang kanyang mga viewers. At bakit niya sinak yan? Mamaya explain ko yan. So, for more details, let's hear this. Sinabi na sana kahit brief message kay Bohongit, mga kababayan natin sa earthquake, wala. Ba't wala siyang message? Pambihira, no? Di ba narinig mo kay VP Sara kung anong nangyari na sa ating bansa, ipaalam agad. Oo nga, ganun si VP Sara, mabilis para siyang Pangulo. Alam mo guys, si VP Sara, akala mo siya ang Pangulo ngayon. Sa totoo lang, pakiramdam ko po ang Pangulo natin ngayon si VP Sara Duterte. Kasi lahat na po nangyayari sa Pilipinas, guys, updated po siya, no? Sinasabi niya kaagad, nagbibigay kaagad siya ng message. Doon, i-correct natin siya mga kabayan. Bakit nagsasabi kaagad itong si PP Sara? Every time sabi niya, kapag daw sa mga issue, si PP Sara doon niya laging nagsasalita at laging nagbibigay po ng detalye sa public mga kabayan. Si PBBM daw, wala dang ginawa at hindi daw nagbibigay po ng public announcement sa kababayan natin. Intindihin natin ang Pangulo, napaka-busy o yan. At nandun po siya sa Amerika mga kabayan. But it doesn't mean na hindi po updated si PBBM. Si PBBM, nagbibigay po yan ng mandato doon po sa mga membro po ng, siyempre sa NDRRMC, doon po sa membro po ng Civil Defense Regional Offices, yung mga DND mga kabayan, sa AFP, sa DSWD, at saka sa DOH nila ni Herbosa, nagbibigay kaagad yan ng mandato si PBBM. Mamaya ipapakita natin yan. So patuloy natin mga kabayan, mukha kasing walang alam tutulungan natin. Gawa po ni VP Sara guys, gawain po ng Pangulo yan.
walang message si BBM sa earthquake? Oo, kasi busy siya sa ano eh. Busy siya sa Amerika. 609 na mga kaibigan, ang bilis! Siya siyempre kawawang. Okay, di ba? Napansin nyo ba na kapag merong question po or sinasabi ang kanyang mga viewers, sinasakyan lang mga kabayan. Bakit? Di ba sabi niya na tumataas daw ang kanyang views? Kasi kapag paninira po sa gobyerno natin at kapag paninira po kay PBBM, lumalakas kasi ang kanyang mga views mga kabayan. Totoo ho yan. Kapag paninira, ganun kasi. Doon kasi mahilig yung mga Pilipino, totoo lang, na ito pong nakalungkot po na katotohanan. Kapag tungkol na sa mga kamaritisan mga kabayan, di ba ang hilig natin? Asa doon ay po mahilig yung iba sa mga, siyempre kapag paninira na, kahit fake news na po yung iba mga kabayan, sinasakyan na nila yan. Bakit? Kasi nakabase lang ho sila sa ilang vlogger po na merong mga kwanggol talaga at hindi nila in-explain yung mga totoong nangyayari sa lakad po ni BBM. Kung meron mang inilabas na public announcement, statement, kahit doon po sa kanyang sa kanyang mismong Facebook account po ni PBBM, hindi na alam mga kabayan. Sabi niya, si Pipi Sara daw ang parang nag-acting ngayon na presidente at parang presidente talaga mga kabayan. Kasi nga si BBM lagi daw nanahimik. Hindi man niya alam na lagi niyang kinakausap si BP Sara, and I'm very sure na hindi po basta-basta at gumagawa po ng hakbang si BP Sara na hindi siya nagko-coordinate po sa Pangulo natin kay PBBM. Nagets ba natin? Kapag merong hakbang gagawin yan si BP Sara mga kabayan, siyempre kinakausap niyo muna yung Pangulo natin si PBBM. Nangunguhaw yan ng informations at siyempre mag-sharing ho sila ng ideas, and after that, dan magsasabi na si BP Sara through public. Pero si PBBM mga kabayan, it doesn't mean na wala siyang ginagawa dito. Okay, patuloy natin. Pilipinas sa kuko ni Kuting at Tamba. Tama si Sir Pudi, siya nga ang Pangulo natin. Oo, no? Di ba? Siya naman po walang pakialam si Bongit. Oo, tama po. Si Talim, I agree. Ayan, hello lahat tayo, makiisa at let's pray for kay Tatay Digong at kay VP Sara. Okay, so babalikan natin yung sinabi niya kanina sa mga viewers na sabi dumadami ng mga kabayan. Bakit niya hindi sinasagot itong mga comment po ng kanyang mga viewers tungkol po kay BBM? Kahit siguro baka alam niya mga kabayan, pero ayaw niyang sakyan yon. Kasi kapag sasagutin niya at talaga parang bibigyan niya ng saktong information sa mga kabayan, natatakot kasi siya na baka iwan ho siya. Bakit? Kasi yung mga viewers niya, siyempre viewers ho yun nila ni Hitad, viewers ho yun nila ni Gerald Macanas, ni Bagoong Lipunan, at saka yung ibang mga vlogger. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kasi nung pinanood ko po yung the whole niya na vlog niya, na palagi kasi mababanggit doon si Gerald Macanas, si Hitad, si Marlica, si Bagong Lipunan, mini-mention kasi ng kanyang mga viewers. At alam ho natin yung mga vlogger na yan ay ayaw po kay BBM. So kaya ayaw niyang sakyan mga kabayan, hinahayaan niya lang po. Which means ang kanyang point dito sa kanyang vlog mga kabayan ay hindi po talaga makabayan, kundi ito'y makabios lang mga kabayan. Takot na takot siya pag-usapan, takot na takot siya na ilalatag po yung mga plano ni BBM, mga statement ni BBM, kasi takot siya na iwan po ng kanyang mga viewers mga kabayan. Guess niyo ba si Sir Ivan? Ngayon, bibigyan natin ng leksyon tong si Foodinets kasi mukhang walang alam mga kabayan. Isipin niyo natin i-recap natin kailan ba siya nag-vlog mga kabayan. That is November 19. November 19 or maybe November 19 and November 20 kasi one day ago mga kabayan. Kailan ba yung Lindol? Di ba November 17 mga kabayan? After po sa Lindol, I can assure you, nagpalabas kagad ng statement si PBBM. Bakit mo alam, Sir Ivan? Babalikan natin yung sinabi niya doon po sa mismong post niya sa Twitter at sa Facebook mga kabayan. That is November 17. And I think baka after 30 minutes po or baka after 1 hour po, after po sa Lindol doon sa Mindanao at saka doon sa Jensa na napakalakas talaga, siguro naghintay po si BBM ng report doon po galing sa NDRRMC. At doon po rin po sa report po doon sa taga FP, baka sa DND or doon po sa DSWD, naghintay po si BBM ng report mga kabayan. And after that, nung nakuha na siya dito ng enough informations, dyan na po sinabi ang kanyang statement. At ang sabi dito, klarong-klaro po, the NDRRMC is activated and our civil defense regional offices are coordinating closely with local units to provide real-time updates. In these challenging times, my commitment to your safety and recovery is unwavering, and I have instructed every relevant government agency to fully contribute to ongoing efforts. That is November 17 mga kabayan.
Bakit hindi niya alam or bakit hindi alam po ni Foodiness? Bakit kaya makaabayan? Kasi nakafocus lang siya doon sa ibinibigay po na informations ng kanyang laging pinapanood po na vlogger. Yung ibang mga nakafocus lang kay Pipi Sara. Well, anyway, supportado naman po ni Sir Ivan si Pipi Sara. Pero dapat, i-balance naman natin. Kasi tayo po puro unit team tayo, maka Marcos tayo, maka Duterte tayo. So dapat i-balance natin ang balita at dapat ibalita natin kung ano ang totoo. Huwag dapat nating takpan mga kabayan. Okay, so karagdagan pa dyan sa balita. Baka hindi kasi alam po ng vlogger na to na si Pipi po ay nakapag-meeting through Zoom sa kanyang mga tauhan mga kabayan, mga sekretary. Di ba sabi ko sa inyo na itong si BBM ay lagi niyang sinasabi po ng lagi pong kinakausap ang kanyang mga sekretaries. Ito ay during po sa Lindol mga kabayan kasi nagmonitor po si BBM kahit siya po ay napaka-busy, nandun siya sa Amerika, meron siya mga meeting doon kasama yung ibang mga leaders, pero nabigyan pa rin niya ng time mga kabayan na kinakausap niya ang kanyang mga sekretary at nagmonitor siya kung ano ang nangyari dyan sa Pilipinas. Bakit hindi alam ito ni Foodiness? He is not deserved to use the picture po of unity mga kabayan. Itong si Foodiness, ginagamit lang niya si PBM at saka si Pipi Sara. Unity team daw ginagamit niya, pero ang mga tirada niya, hindi niya alam tungkol sa kay PBM mga kabayan. Hindi talaga deserve itong gagamitin niya yung picture na yan. Walang kwenta kasi siya po ay isang fake na Marcos supporter mga kabayan. Yan po ang lagi kong sinasabi sa inyo na mag-iingat tayo sa ganyang mga vlogger mga kabayan. Ginagamit nila yung picture ni PBM para makakuha ho sila ito ng suporta ng mga Marcos supporter at ng mga loyalista. After that, kinukuha nila yung mga supporter po ng Marcos mga kabayan, and after that, kapag nandun ka na sa kanilang vlog or sa kanilang channel, bigyan ka na ng ibang information mga kabayan, yung lalagyan po ng tae yung pag-uutak. Ang problema kasi dito sa mga ibang mga Marcos supporter na hindi talaga totoong mga Marcos mga kabayan, madali ho yang umauto. Totoo naman talaga, madali po yang mabudol po ng ibang mga vlogger mga kabayan. At yan po totoo at talagang nakulong ko to yan. Lalong-lalo na kapag itong mga viewers po ng iba doon sa kanilang hindi po nagre-research mga kabayan, hindi dito gumagawa po ng check and balance sa ibang mga vlogger or kahit dito sa mga news outlet, hindi nila binabalance, nakafocus na sa isang vlogger or maybe dalawang vlogger na puro naman mga kwanggol ng mga vlogger. Ito ang problema po. Hindi sila alam at hindi sila well-informed sa nangyayari po sa gobyerno natin, sa ginagawa po ni BBM, hindi sila well-informed mga kabayan. O, di ba? Lagi ko po yung sinasabi sa inyo na welcome po sa akin dito lahat, yung mga viewers, kahit ano mga paniniwala nyo, welcome ho yan. Pero ang mahalaga sa channel ko ay gusto kong ibalita sa inyo kung ano ang totoo mga kabayan. At inuulit ko dito, hindi po ako nandidibang kapag wala pong alam si Sir Ivan at wala pong nagsusumbong sa atin mga kabayan. Doon na ako nandidibang kapag marami nang nagsusumbong at sa yung isinusumbong nila na tao or vlogger or personalidad, kapag the same pa rin po mga kabayan, saka lalo na kapag sunod-sunod na, doon ako pumapasok at nag-iimbestiga si Sir Ivan. So, confirm na confirm, yan po'y piki po na Marcos supporter mga kabayan. Maka-Duterte siya? Yes, maka-Duterte. Pero hindi siya maka-Marcos mga kabayan. Bakit? Kasi takot siya sa kanyang mga viewers. Diba? Tatangkilikan ba ninyo yung mga ganyan mga kabayan? Parang talaga bang, pag ganun talaga walang kwenta talaga eh. At saka, meron pa akong sasagutin. May nag-comment kasi sa akin mga kabayan, kasi pag akala niya, hindi ko binabasa ang lahat ng mga comment ninyo. Like pong sinasabi ko yan sa inyo, na inyong mga comment mga kabayan, pinapahalagahan ko yan lahat. Lahat ng mga comment, nilalagyan ko yan ng heart, or hina-heart ko yan mga kabayan, or react po na heart. Kasi gusto ko na siyempre, what's the use po sa inyong comment o ano bang purpose ng comment nyo? Dapat kasi nagko-comment kayo kasi gusto nyo magbigay po ng opinion, gusto nyo magbigay po dito ng informations para sa akin, or lagi nyo akong kinukorek mga kabayan. Welcome na welcome nyo kay Sir Ivan. At happy nga ako na kinukorek ako. Di ba lagi ko sinasabi, correct me if I'm wrong. So kapag mayroong magkukorek sa akin, happy si Sir Ivan. Kasi siyempre, nobody is perfect. At hindi mo perfecto aking pag-analysis mga kabayan kasi hindi ko naman nakita lahat ho yan. At least, galing po sa inyo, and I'm happy na nandyan kayo, kinukorek nyo si Sir Ivan. And after that, kapag mabasa ko na inyong correction sa akin, in the next vlog, kapag mapag-usapan natin and the same po na topic, at least makorek ko na mga kabayan. O, diba? May nag-comment sa atin mga kabayan. Sabi niya, mga Marcos supporters, magbasa kayo sa mga comment, pati na sa mga new comment. May comment ako na nabasa na nag-heart react si Sir Ivan, parang suportado niya ang comment eh. Ang comment daw,
ipa-impeach daw si PBM kasi kawawa daw ang mga Pilipino at si BP Sara daw ang magpresidente. Take note, sabi daw dun sa comment mga kabayan na hinard ko, ipa-impeach daw si PBM kasi kawawa daw ang mga Pilipino at si BP Sara daw ang magpresidente. Hinard ko daw mga kabayan. Hindi ba niya alam na lahat po ng comment ay hinard ko talaga yan? Napapansin niyo mga kabayan, either comment po na good critics or bad critics or yung mga comment ninyo at opinion na hindi po sumang-ayon sa ipinaglalaban natin dito, welcome yan kay Sir Ivan. Kasi ang mahalaga dito, kayo po yung nag-comment, ang nababasa ko yan at syempre, gusto kong basahin po ang inyong comment mga kabayan. Bakit? Kasi syempre, part kayo dito sa ating channel at nabubuhay po ating channel dahil po sa inyong mga kabayan. So in return, dapat babasahan ko po ang inyong mga comment at nilalagyan ko yan ng heart. Even though, hindi ko lahat yan nire-replyan, pero ang ibang makabay, nire-replyan ko kapag kailangan talagang replyan ho yan. So, yan po ang aking purpose. Kaya ako po nag-heart. Walang problema, bad comment man yan or against man yan sa sinusuportahan natin na politiko, no problem. Hina-heart ko talaga makabayan. O, di ba? Baka siguro ito'y troll. Baka siguro ito'y alipuris po ni Hitad makabayan o ng ibang mga vlogger at gusto nilang utuin po yung mga viewers natin dito. Well, unlucky for him. Unfortunately, hindi po sumang-ayon. Alam na alam, kilala po nila si Sir Ivan, kilala po nila ang dugo ng Sir Ivan at paano ko dito dinala po yung mga Marcos, paano ko dito dinala ang mga Duterte. Sinuportahan ko po silang dalawa mga kabayan, walang labis at walang kulang ho yan. Kasi silang dalawa po ng mga leader, talagang naniniwala ko sa kanilang leadership style. Even though magkaiba sila minsan sa mga palisiya, pero in the end, magaling pa rin silang dalawa na leader mga kabayan. So silang dalawa po aking sinusuportahan. Diba? Alam na ho yan at saka open book naman ako dito at transparent po si Sir Ivan. Okay? At least kilala ko lahat po ng mga viewers mga kabayan. Okay, so forward naman tayo. Dito tayo sa statement po ni PBM mga kabayan na kung saan sabi po niya na si BP Sara, she's not deserved to be impeached. Bakit mga kabayan? Bakit niya nasabi po ni PBM yan? Kasi may tiwala sa dito kay BP Sara at wala pong dahilan na si BP Sara ay impeach mga kabayan. Totoo naman talaga yan. Sino ba ang nagpakalat po ng impeach na yan? Di ba si Castro lang po? At alam nyo ba, latest po sa interview po ni Castro mga kabayan, kahapon, doon po kay Karen Davila, abay nagkanga, Bisaya yun eh. Nag-utal-utal mga kabayan, tungkol sa speech, bigla siyang kumambyo kasi nga kasi nakita na niya siguro, I'm sure, nakita niya na po yung statement po ni PBM na talaga na si BP Sara is not deserved to be impeached at talagang susuportan niya si BP Sara mga kabayan. Nandyan siya palagi. Abay nag-utal-utal yung gunggong si Castro mga kabayan. So which means, bakit siya kumambyo? Bakit siya sabi niya na narinig niya lang daw at casual lang daw na usap-usapan, parang mayroong planong ganito pero hindi daw seryoso. Kumambyo bigla mga kabayan. So ibig sabihin ito, yung mga fake news na yan, napakana lang po ni Castro at meron ng impeach na si BP Sara, walang ibang nasasabi yan, kundi ang grupo lang po ni Castro mga kabayan. Diba? Klarong-klaro. Kasi nga, ito si Castro, parang basa ko dito sa kanya, nagbabakas sakali kasi siya mga kabayan, na kapag, diba, doon nag-iingay siya tungkol sa confidential funds, parang maraming sumuporta siya dito at feeling niya, kapag itong ilalabas niya na fake news na naman, na tungkol po sa impeachment daw kay BP Sara, nagbabakas sakali siya na siya po ay susuportahan dito. Pero iba po yung nangyari mga kabayan. Hindi siya sinuportahan bagkos siya po dito ay sinabon po ng mga tao at alang kinoy po ng mga tao mga kabayan. Kaya yung latest niya na interview doon kay Karen Davila, bigla siyang kumambyo dito. Sabi niya parang hindi daw sure, casual na daw na usap-usapin, narinig niya lang daw na meron na impeach daw si BP Sara. Itong ginawa ni Castro ay pakana niya lang po ito mga kabayan. Diba? Nagbakasakali siya eh. So, for more details, let's watch this. Ipinagkibit balikat ni Pangulong Marcos sa mga usap-usapan ng may planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni PBBM, hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, hindi nakababahala ang mga bali-balitang may nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Hindi naman na raw kasi bago ang mga ganitong usap-usapan. Lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome.
there will always be an element that will want to change the results of an election. Siniguro rin ng Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Dagdag pa ng Pangulo, maayos ang ugnayan nila ng Vice Presidente. Excellent. We on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done. Kasabay nito, itinanggi ng Pangulo na nagkakaroon ng lamat sa unit team. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Kumpiyansa naman si VP Sara na tiwala pa rin ang Pangulo sa kanya. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Nilinaw din ni Speaker Martin Romualdez na wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara tungkol sa umunoy pagpapatalsik kay VP Sara. We're not aware of any. There's been nothing filed. There's no news of that. I don't know your sources, but there's nothing in the offing, nothing in the agenda, nothing. Maging si House Majority Leader Manix Dalipe, pinasinungalingan ang umano'y planong impeachment laban kay VP. Wala po akong nakikitang any impeachable offense na ginawa ng ating Vice President. We treat these rumors as baseless and these rumors we feel that are mere attempts to sow discord between the Vice President and the House leadership. Sabi pa ni Dalipe, masyado pang malayo ang 2028 para pag-usapan ang susunod na presidential elections. That's 5 years from now, that is 2028. Ang instruction po ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay tapusin po namin yung mga natitirang legislative measures na hiningi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, mismong si VP Sara naman, sinabing wala siyang planong tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Hindi ko naman talaga ambisyon ng tumakbong Vice President and lalong-lalo na ang President. Alam niyo naman lahat yan na sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Okay, babalikan natin yung sinabi po ni VP Sara mga kaabayan. Sabi niya, before daw lumipad si PBBM doon sa Amerika, tinanong niya tungkol to sa impeachment. At ang sagot po ni PBBM ay alam na niya daw. So, which means na ito'y talagang ebidensya mga kaabayan, ito'y klarong-klaro sa lahat na si PBBM, kahit kunting problema man lang, dyan mga lumilibot po sa Kamara, sa isyu ng Kamara, sa gobyerno natin, alam ho yan ni PBBM mga kaabayan. Depende lang sa kanya na kasi ay magsalita dito, pero dito kasi sa issue po ng impeachment kay VP Sara, just absurd naman kasi, so parang walang kwenta mga kabayan, kaya hinayaan lang po kasi alam niya na hindi po to mag-prosper. At ito po yung sinabihan niya si VP Sara mga kabayan na huwag mong alala kasi nandyan naman sila at talagang susuportahan siya ni PBBM mga kabayan. So from there, alam na natin na si PBBM alam niya yung mga nangyari mga kabayan. Pero ang impeachment, walang kwenta yan. Pagtatawanan ho yan ni PBBM mga kabayan. At saka don't worry po do kay VP Sara, nandyan po lagi ang ating Pangulo, lagi ka pong susuportahan po ni PBBM. Don't worry kasi nga nakikita naman po natin mga kabayan at nakita po yan ni PBBM na maganda naman talaga yung ginagampanan naman talaga yung trabaho po ni VP Sara bilang isang DepEd Secretary, ginagampanan niya yung ibang or pagiging OIC kapag wala po si PBBM, nandun po sa State Visit. So at least kitang-kita natin nagtrabaho talaga si VP Sara mga kabayan at nakikita ho yan ni PBBM, okay? So doon na po sa sinabi ni VP Sara, gusto ko lang magdagdag po ng comment mga kabayan na sabi niya na wala siyang plano mag-presidente or sabi niya wala siyang plano po mag-vice presidente. Di ba sinabi na niya doon po sa panahon po na
pangampanya mga kababayan last 2022 na yung pangampanya ni BBM, 'di ba sabi niya ayaw niya mag-presidente at ayaw niya mag-vice-presidente, pero hinikayat siya dito ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Kasi nga ang original po na plan, si PBBM po ang gustong mag-vice-presidente lang. At ang gusto po na ni BBM at ng kampo po ng mga Marcos, si BP Sara ang gusto lang papatakbuhan po ng vice-presidente. Pero siya po ay ayaw mga kababayan. Kaya I think ito opinion ko lang at saka analysis po sa nangyari. Kung napapansin nyo at babalikan natin po mga kababayan doon po sa pangampanya pa ni BP Sara at PBBM, nag-decide na po si BP Sara na mag-vice presidente kasi doon po sa survey mas malakas kasi si BP Sara bilang vice mga kababayan. Napapansin ba natin? So, I think, sa panahon na ito, hintayin pa lang po ni BP Sara kung mataas po ang kanyang survey dito na siya po ipatakbuhin po bilang presidente, sigurado tatakbo siya bilang presidente makabayan. Siguro kapag hindi po ganun kataas ang kanyang expectations na tungkol sa survey, napatakbuhin siya bilang sa presidency, siguro baka magiging sa makabayan. Hindi natin alam kanyang plano, but depende kasi yan sa survey po at sa gagawin po ng survey na ibang mga survey firm makabayan. Kasi mostly talaga or lahat po ng mga politiko diyan kasi nagbabase sa mga surveys. So kaya nasabi po yan ni BP Sara kasi hihintayin niya yung survey makabayan. Okay? So at least naintindihan na natin. Pero itong mga kwanggol po na mga anti-Marcos, mga supporter po ng ibang kubol mga kabayan, nagsabi na nga si PBBM na suportado niya si BP Sara at ayaw po niya na ma-impeach po si BP Sara. 'Di ba? Kinuyog nila si PBBM na noong walang sinabi to si PBBM, hindi po siya nagpalabas po ng statement, kinuyog nila. Sabi nila inutil daw. Walang ginagawa at hindi po daw tinulungan si BP Sara. Ngayon, nagpalabas na po ng statement, abay walang kwenta pa rin mga kabayan at ang sabi na naman nila dito, paano paniniwalaan ang isang budol-budol, unahin niyang suhituhin asawa niya at si Tamba, ituloy na mga plano nila. Sabi dito, natakot siguro si Boy Pulburon kasi alam niya makakagulo talaga kung ipopost niya, pero wag pakampante si BP Sara, delikado yang mga traidor, lalo si Tambaluslos at Lisa Smugs daw. Diba? Kahit saan po, hindi na alam po ni BBM saan siya lulugar mga kabayan. Lalabas siya ng statement, walang kwenta pa rin sa kanila. Kung hindi siya dito magsasalita, walang kwenta pa rin sa mga kabayan. At idagdag rin po natin sa comment po dito ni Payong, Diyos ko, baka kasi may mailabas na video si Digong, may alas yan. Malas lang ng Unitives, nagkabol-buhol na bituka nila. Tingnan nyo mga masabi nila. At saka ano ba naman yung video na sinasabi nila na ilabas daw ni FPRD kung sakali daw na ma-impeach daw si BP Sara makabayan. Meron daw video. Well, ilabas nila kung anong video na yan at titingnan natin at imbestigahan natin yan. Diba? Walang kwenta talaga eh. So anyways, bago na mag-jump sa ating next time mga kabayan, mukhang nakalimutan ko eh. I-share naman natin at saka kumusta natin siyempre ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalists. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, syempre, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. Saka sana kayo ng lahat po ang hindi mag-skip ng ating commercials. Kasi dyan po nabubuhay ang ating channel mga kababayan. At syempre, maraming salamat rin po sa mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel. Thank you so much and welcome to the family. Also, share po natin ating mga solido po na mga viewers, mga suki dito sa ating channel, mga classmates po ninyo. Nandyan po si Ma'am Shane Sibal, Maria Midaseplon, Marian Shuko, Maite Baisa, John Kuwan, Army Lagaso, Aspernito, Tink Abel, Kaluyal Wanabet, Rose Guevara, nandyan po si Severino Kalub, Blessy Karunan, Mary Omura, Teresita Tumaliwan, nandyan po si Jojo
1626, Maricruz Hernandez. Nandiyan po si Josephine Martinez at shoutout daw sa kanyang apo, the greetings from Edgardo Canonigo. Hi to Erwin Senyoren, Leonida Webrech. Nandiyan po si Margaritas Iglesias, Angelita Holsinger, Aurora David, Jerlyn Guerrico, Tino Jod Casinyo, Rowena Takimura, Emily Ponsaranti Maho, Lia Tampoy, and hi to Sir Felix Formiluza. Okay mga kabayan, so dito tayo sa good news. Alam niyo ba na malaki po nung nakuhang investment po ni PB mga kabayan? Ang laki po. Umabot po yung yung nakuha niya investment is 672 million US dollar mga kabayan. Ganon po kalaki ang nakuha po na investment ni PBBM. O di ba? Wala bang kwenta yung lakat ni PBBM sa Amerika? Nakakahiya, no? Nakakahiya talaga eh. At sana alamin nyo rin po na na itong lakad po ni BBM ay para po sa ating lahat o yan. Para ho yan sa bansang Pilipinas ang ginagawa po ni BBM. At kitang-kita ho natin na ang Pangulo natin, he's doing his best, very hardworking talaga at ginagawa niya ang lahat mga kabayan para po mapaunlad ang bansang Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Sabi ng Malacanang, mahigit $672 million ang investment pledges na nakuha ng Pangulo sa pagdalo nito sa APEC Summit. Ang pledges na ito ay mula sa mga sektor ng telecommunication, semiconductor, pharmaceutical, artificial intelligence at renewable energy. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi susuko ng Pilipinas ang anumang bahagi ng teritoryo nito. Dagdag pa niya, kailangan ng Pilipinas ng suporta ng mga kaalyadong bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Sa huling araw ng US trip ni Pangulong Bongbong Marcos, bumisita siya sa Indo-Pacific Command Headquarters sa Honolulu, Hawaii. Nakaharap niya ang ilang US military officials kung saan ipinakita sa kanya ang mga konstruksyon sa West Philippine Sea na tila ginawa ng base militar. And many of these features that are in the West Philippine Sea are slowly being turned into bases, really. Admiral Aquilino just showed me a relief sort of map, not map, but model of one of them. And it is remarkable the extent, how the extensive construction and the level of commitment that has been made to those military bases. Sa roundtable meeting kanina sa Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies, malinaw ang posisyon ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Binigyang diin din dito ng Pangulo na kailangan ng Pilipinas ang mga suporta ng mga kaalyadong bansa para solusyonan ang tumitinding tensyon sa dagat. The increasing tensions in the South China Sea require that we partner with our allies and our friends around the world so as to be able to come to some kind of resolution and to maintain the peace. Ang problema raw kasi, ang mga construction ng military bases ay palapit na ng palapit sa Philippine coastline. And the nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coast. And this is an evolving situation. Nag-alay din ang Pangulo ng wreath sa USS Arizona sa Pearl Harbor. Ito ang US battleship na lumubog nung umatake ang mga Hapon sa naval base sa Pearl Harbor, Oahu Island noong 1941. Higit 1,170 crewmen ang namatay dahil dito. Ito yung nagpapatunay mga kabayan na mali po yung mga sinasabi ng iba na weak leader na si PBBM. Tingnan nyo, mismo niyang sinabi na kahit konting square inch man lang yan, hindi niya ibibigay po basta-basta yung teritoryo natin dyan sa WPS mga kabayan. Ayaw na ayaw niya, talagang ipaglalaban ho niya mga kabayan. Ito po italwas po sa isang tao na nagsabi na tubig na naman yan, ibigay na natin yan, tubig na naman yan eh. Pero sila po yung magkaiba dito. Si PBBM, hindi po basta-basta nagsasalta yan, pero hindi po siya duwag mga kabayan. Diba?
Kitang-kita natin yung kaibahan. Totoo naman talaga, pasensya po kung naintindihan niyo si Sir Ivan kung sino aking tinutukoy. Kasi ang sabi niya, sabi ng iba na nung isang tao makabayan, na bigyan na natin yan sa China kasi tubig na naman yan eh. Diba? Por dito sa PBBM ay iba, ipaglalaban niya makabayan. So, yan po ang ayaw na ayaw ko na i-compare nyo itong si PBBM sa ibang leader makabayan. Kasi nga, magkaiba po talaga ang kanilang leadership styles. Magkaiba ho talaga. At talagang ang style kasi ng mga Marcos, ang kanilang polisiya ay talagang mapagkatiwala makabayan. Katulad rin po dito sa mga Duterte. Siyempre mapagkatiwalaan sila, pero iba naman kasi ang kanilang style makabayan. Iba ang Duterte at iba po rin itong mga Marcos. So dapat wag natin silang pagsabungin at wag natin silang pong na-i-compare makabayan kasi magkaiba sila. Pero isa lang po ang adhikain para po sa kapakanan yan ng Pilipinas makabayan. Okay? So jump naman tayo sa ating next topic. Dahil nga siya nga pala, before ko makalimutan, kasi nga wala kahapon si Sir Ivan at hindi ko po na congratulate po yung nanalo po sa Miss Universe, yung Nicaragua makabayan. Nakalimutan yung pangalan. I-check ko lang po anong pangalan doon. Si Shyness Palacios nga pala. Siya yung nanalo po last Sunday sa Miss Universe 2023 makabayan. Again, congratulations po sa Miss Nicaragua. Pero alam nyo ba makabayan, ay napaka-controversial po itong pagkapasok po na nasa top 5, yung di ba nag-announce na po sa top 5. At ito po sa Miss Universe po doon sa kanilang may area kasi doon sa Facebook yata yun na kung saan pinost na kasi yung napasok po sa first 5 or top 5 mga kabayan. Unang post nila, nakita doon ang Miss Philippines, yung si Michelle D mga kabayan. Kung napapansin po yung una, yung before, bakit ko lang po yung before, nandyan po sa listahan sa top 5 itong si Michelle D mga kabayan. Pero after po sa 10 minutes, siguro napansin po nito ng mga sino dito yung nag-organize po ng Miss Universe na yan, abay napansin nila, iniba kagad mga kabayan at pinalitan po si Michelle D, nilagay po dyan si Thailand. Kung napansin nyo po, si Thailand na after 10 minutes ang nilagay. At pero, siyempre, marami pong mga kababayan natin at marami po rin pong mga sikat-sikat po ng mga vlogger, sikat-sikat po ng mga artista ang nakapansin kagad mga kabayan at yan po'y na-post kagad. So dito po, na nakita nila lang post na yan, marami nag-isip dito, mukhang parang niluto talaga eh. At merong bodol dito nangyari mga kabayan. Diba? Nung una, nalagay mo na yung Miss Philippines and after 10 minutes, iniba na kagad, pinalitan po ng Thailand mga kabayan. Bakit kaya? At nag-react po itong si Michelle D mga kabayan na hindi siya nakapasok po ng top 5. Medyo nang hinayang kasi siya. Alam niyo ang kanyang sinabi dito? Basahin ko lang po. Sabi ito, for question and answer, sayang hindi ako nakahawak ng mic. But if anything, just know that I was training the whole year to make sure that if ever I had that moment, walang butas. Ang ibig sabihin mga kabayan, ito nakakatawa talaga kasi sabi po ng ibang mga artista, kapag nakapasok po o totoo talaga yung listahan na yun, na nandun po si Michelle D mga kabayan at siya ay napabilang po sa top 5 at magkaroon dito ng question and answer, talagang lalamunin lang po ni Michelle D ang kanyang kalaban mga kabayan. Magaling ho yan si Michelle D mga kabayan. At saka nabasa ko rin po doon sa kanyang credentials, if I'm not mistaken, i-correct nyo lang po si Sir Ivan na may nabasa kasi ako doon, nag-graduate pala itong si Michelle D sa Harvard. Totoo ba yun? May nabasa kasi ko sa graduate siya ng Harvard. So sayang mga kabayan, hindi siya nakapasok sa top 5. Pero pag-usapan rin po natin itong kanyang controversial po na costumes tungkol dito sa kanyang evening gown mga kabayan. Kasi hindi nila naintindihan bakit daw nung una nang nakita, pangit daw yung pangit daw yung gown po ni Michelle D. Katulad po doon sa kanilang comment po sa kanilang sa kanyang national costume na kung saan airplane mga kabayan at meron pong nakalagay sa kanyang likod na Love the Philippines. So tama talaga Sir Ivan, airplane po yung kanyang theme nun sa kanyang national costume. Bakit? Kasi si Michelle D mga kabayan ay Air Force Reservist pala yan. Air Force Reservist pala yan. So talagang ginampanan niya yung pagiging Air Force niya. So yun po yung airplane at dinagdag lang po doon sa kanyang likod ang Love the Philippines para i-promote niya yung Pilipinas mga kabayan. At yan po ay dapat talaga kasi nga siyempre siyempre ikaw po yung nag-represent dito sa Pilipinas. So normally talagang i-present mo yung Pilipinas at ang nandyan po sa Pilipinas mga kabayan. Katulad na po dito sa kanyang evening gown. Kasi ang kanyang evening gown ay talaga
Kinuha ho yan doon sa parang hinugot po dito sa ating pinaka matanda po na mambabatok at pinaka matanda po na tattoo artist. At yan po kasi ang hindi nila inaintindihan ng iba. Binabas nila si Michelle D, binabas nila yung handler po dito ni Michelle D, at saka yung nagdesign po ng kanyang evening gown, binash mga kababayan. Hindi nila alam na inspirasyon po yun kay Apo Wang Od ang kanyang design mga kababayan. At yan po ay dapat talaga ipagmamalaki natin kung anong culture na nandyan po sa Pilipinas. Kasi nga, ikaw po ay nag-represent po ng Pilipinas, dapat ipakita mo kung ano ang nandyan sa Pilipinas mga kababayan. At talagang handsalot dito sa handler po kay Michelle D, handsalot dito sa nag-design po ng gown ni Michelle D, at handsalot po dito kay Michelle D. We're still proud of you, Ma'am Michelle Marquez D nga pala. So we're still proud of you and congratulations po. Diba? So dapat ganun tayo. Proud tayo sa pagiging Pinoy at proud tayo na i-promote po yung Pilipinas mga kababayan. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin si Sir Alan Brazas, Teresita Macarayan, Rodrigo Barken Sr., Haitsu Pipito Macaranas, nandiyan po si Rustico Arquiola, Tony Velia from Manila, Ben Netuan from Sito Ai Chicken Japan. Shout out po natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shout out kay Ma'am Carclia, si Beer Redler, Trexie, Lily Carmen, Judy Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Ma'am Ilu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Ma'am Malogay Nilo, nandyan po sa Italy. And hi to all the Laudi family and Malabuyok family. Mga kabayan, ibabalita ko sa inyo yung tungkol po sa bigas. Kasi maraming kasing nambabasa atin, kinukuyog na si Sir Ivan, nasaan na daw yung bigas po na 20 pesos per kilo na pangako daw ni PBBM. Hindi man na alam na hindi po yung pangako ni PBBM. That is aspiration, that is plano po, ambisyon ni PBBM. Dapat ikorek ko kayo. Hindi po yun promise. Yan po ay ambisyon po ni PBBM. Ambisyon po yan ng gobyerno natin na magiging 20 pesos per kilo ang bigas. Pero gagawin nila ang lahat mga kababayan. Pero ano niyo ba? Kayang-kaya pala na maging 20 pesos per kilo ang bigas mga kababayan dyan sa Pilipinas. Yes, di ba sinabi ko na ho yan? Mangyayari ho yan kapag i-fully subsidize natin yung mga farmers mga kababayan. Pero ito ang idea po ng gobyerno natin. So, for more details, let's watch this. Iginiit ng isang mambabatas na posible pa rin ang 20 pesos na kada kilo ng bigas kung seryoso raw ang gobyerno na makamit ito. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi imposibleng makamit ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang pinunto ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda sa House briefing ng Agriculture Committee kanina. Alam mo, panahon ni Presidente Gloria, napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas eh. Sinubsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So kung yung gusto talaga ni Bongbong ng 20, ang dali lang yun. Kaya nagkanda utang-utang na 150 billion NFA. Mr. Chair, na-achieve naman yung 20. 18 pa nga eh. Pero agad yang pinuna ni Deputy Speaker at Isabela Representative Tony Pet Albano. I think Congressman Salceda, the NFAs no longer have the power to do that. And that's one of the bills that we want to do. We can set up a subsidy fund for it. If there's no NFA, then somebody can do it. If he wants 20 pesos. It's not impossible. That's what I'm saying. Sa ngayon, umaabot sa 48 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice. 41 hanggang 43 pesos naman ang regular milled rice kada kilo. Noong nakaraang taon, umabot sa 3.8 million metric tons ng bigas ang inangkat ng Pilipinas. Ngayong taon, bumaba ito sa 2.8 million. Inaasahang ganito rin o maaaring umabot sa 3 million metric tons ang aangkatin ng bansa sa 2024. Depende pa yan sa magiging performance ngayong taon. Naungkat din sa deliberasyon ng komite ang kakulangan ng isda sa bansa. Base sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 359,000 metric tons ang hindi natutugon ng demand sa isda. Kahit si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. aminadong nauubos na ang pinagkukunan ng isda ng bansa, kaya kailangan pa rin aniyang mag-angkat. We need to import nga, kagaya na sinabi nyo. But the importation na binigay ng National Farms in a figure of 35,000 tons this year, walang-wala.
is not enough. Ilan sa mga nakikitang dahilan na nakaaapekto sa produksyon ng isda ngayong taon ay ang mataas na presyo ng krudo. Kaya para kay Salceda, kailangan lalong tutukan ang pagka-culture o yung sariling pagbibreed ng isda. Bagay na sinusulong na rin daw ng ahensya. Sa ngayon, nasa 54% na raw ang produksyon ng bansa sa aquaculture habang 46% naman sa municipal at capture commercial fisheries. Okay, clear lang natin mga kabayan kasi dito di ba maraming nagsasabi na budol ka naman 60 pesos daw per kilo yung bigas. Yung 60 pesos per kilo na bigas mga kabayan, imported ho yun. Take note ho, imported ho yun. At yung imported, hindi natin control yan mga kabayan. So dapat magbabase kayo doon sa well-milled na rice. Di ba? Yung well-milled rice is po ng 42 to 48 pesos ba yan ngayon. So dapat doon kayo magbabase sa 42 to 48 pesos per kilo yung bigas doon po sa well-milled po. Pero ang plano dito ang gustong pabayan po ng gobyerno natin na gagawin po na 20 pesos per kilo na bigas, I think yung sa NFA mga kabayan na bigas. Pero at least matugunan ho yan at meron tayong bigas po na mabibili dyan sa market natin na 20 pesos per kilo may bigas. Soon mga kabayan, hindi natin alam for maybe in how many months from now or maybe year from now, gagawin na nila na i-subsidize po yung bigas, yung NFA mga kabayan. Okay? So, dito tayo sa next na topic na kung saan hindi pwede na hindi ko po ito ipapakita dito sa ating channel mga kabayan. Ano yun, Sir Ivan? I think, nakita nyo na po yung statement, yung speech ni BBM doon sa Hawaii. At marami talagang naiyak mga kabayan. Isa na po si Sir Ivan. Natouch ako doon sa sa experience nila, doon na-excel sila mga kabayan at doon sila natapon sa Hawaii. Grabe no ang kanilang experience na kung saan wala silang kahit na anong dala po na gamit ng kabayan. Baka siguro pati yung underwears, wala silang dala mga kabayan. Isipin nyo lang po at wala silang makain. Buti na lang, meron pong mga tao doon na mababait talaga at tinulungan po yung mga Marcos, yung in-acknowledge mga kabayan. At pati po si Mang Jo, nakita ba natin si Mang Jo? Isa po siya sa tumulong po sa mga Marcos mga kabayan. Binibigyan niya mga pagkain kasi nga wala silang kapera-pera, wala silang kagamit-gamit mga kabayan. Isipin nyo yan kung grabe po yung ginawa nila sa mga Marcos dito. At para po maintindihan nating lahat, ipapakita ko sa inyo yung video mga kabayan. So for more details, let's watch this. But since this is a special place and it has holds special memories, I will turn it around a little bit. I want to introduce you to them. These are the people that kept us alive for 6 years. We landed here in Honolulu with nothing. My family was flown from Malacanang Palace to Hickam Air Force Base. And when we finally moved to Makiki Heights, kayong lahat, nakikita ko kayo, nandun kayong lahat. I know they were always there. We had nothing with us. They kept everything to inspect everything. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. Ultimo. When I tell this story, people do not quite believe me. But I tell them, you do not realize how close we became and how kind and how generous the people, the Filipinos, Americans in Hawaii were. PSC, mga PSC, dating PSC. Oh, kita mo? These are your predecessors. Ito yung mga dating presidential security. Hindi, ito mga naiwan na dito. Ito yung mga sumama sa amin. At they already found that thing. Pati po yung nag-entertain sa atin, si Florante. Matagal siya nandito. Lagi kami magkasama ni Florante nung nandito kami. And as I was saying, when I tell this story, people do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay. Silang nagpapakain sa amin. Pati yung mga appliance doon sa Makiki, silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos. Kaya hindi ko makakalimutan. On behalf of my entire family,
wala na yung aking ama. But when my mother found out that I was coming to Honolulu, he said, you make sure that you go back to all of those people who went out of their way to keep us comfortable, to keep us alive, literally alive. And that is something that I will carry in my heart, that the Marcos family will carry in our heart. We tell our children about this and how wonderful you all were to us in the time that we were here. We could not have survived that very difficult period if not for you. And that's why when I was in San Francisco, I insisted we must pass by Hawaii, because even if I thank you every day for 1,000 years, it is not enough for all of the things that you did for us. Naalala ko tuloy yung mga ano sa Makiki, kung ano yung mga ginagawa. These are the leaders of the Filipino community. Yung iba wala na. Si Manong Joe wala na. Wala na, tumanda na tayo lahat, Manong. Naka-wheelchair na. But without you, siyang nauuna, siya talaga. Ang sabi sa akin, when I first arrived here, kausap ko si Uncle Kokoy, your father. And I said, bakit nandyan yung Jolaso? Sino ba yan? Sabi niya, nako, kung hindi lang pangalan mo Marcos, mas loyalista pa sa Marcos yan kaysa sa'yo. At yan ang mga tumutulong sa amin. These are the people who really were that we as a family, we as individuals, owe a debt of gratitude that we will never ever be able to pay. I go to the Philippines very often. I went to the Malacanang Palace because we are very, very close with the Marcoses, Imelda and I even defended Imelda Marcos in New York. I was with her too. Yeah. I am very, very happy because I was just like a member of their family. I helped them a lot, and when Marcos was sick, I was with him until he died. I've been in Honolulu since 1967. I was the one who defended Marcos here. If not for me, he would have been driven out of Honolulu. Because I debated with anyone who was against him, lawyers, professors, and as I said, even the mayor of Honolulu. Yeah, because we are good friends. I used to visit Malacanang a lot. Yeah, that's why we are very good friends. Yeah, I'm just like a member of their family. Yeah, because the immigration and customs, when they arrive at the immigration, the airport, they confiscated everything, money, food, clothes, and everything. So they had nothing. And then when they moved from Hicam, because they stayed in Hicam for 2 weeks. After they moved from Hicam to Calanyonole Highway, General Bear called me up and said, Reverend Lasso, we don't have anything to eat. We don't have anything at all because they confiscated everything. So please tell your radio listeners, because I was in radio program for every day. Tell your radio listeners that we are dying. So I brought them food every day. Every day. I had my Rolls Royce from my office to their place. Until for 2 weeks, we fed them. That's why they come and bring their whatever they want to bring food or blanket or anything in my office. Then I bring it there every day. Back and forth I go there. Then after 2 weeks, they went to Makiki, and they were able to find their way to get their money from Europe, and that's why they had their money there. I am very proud of him because he redeemed the father. And that is why. And he's doing his best for the Filipino people, not only the Philippines, but all the Filipino people everywhere. That's why he visits them. And I'm glad that he's here. He's very happy with me. He was shaking my hands for I think 100 times. I would like him to continue his love for his people in our country and the Filipino people in all the countries where he goes. Mr. Bongbong Marcos, President,
please continue to help our Filipino people in the Philippines and all the Filipinos everywhere, wherever they are. And we appreciate, we admire your continued help, whatever help that you can help, financially, spiritually, or anything. Please continue to do that so that our Filipino people will always be happy and be grateful and thankful to you. Mr. Bongbong Marcos, I love you. Okay, so yan po yung mga nakalap na nga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa langit, aking iniaalay ang araw na to at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang